Sa bawat pamilya, may mga pagkakataon na ang relasyon ng biyenan at manugang ay nagiging masalimuot. Ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang mahalagang tao sa buhay ng isang asawa ay maaring magdulot ng tensyon at pagsubok sa pamilya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari sa Wilmington, Delaware. Isang mapagmahal na ina ang binawian ng buhay ng dapat sanay tatayong kanyang pangalawang ama. Nakilala ni Christine si David Matusiewicz matapos magtapos ang kanyang unang kasal. Sa simula, mukhang mabait at maayos na tao si David. Isa siyang matagumpay na optometrist at nagkakilala sila ni Christine nang magtrabaho siya para sa kanya. Noong 2001, ikinasal sina Christine at David at lumipat sa isang magandang bahay sa Middletown, Delaware. May anak na babae si Christine, si Katie, mula sa kanyang unang kasal. Nagkaroon pa ng 3 anak na babae sina David at Christine. Nagsimulang magkaproblema ang kanilang pagsasama nang payagan ni David na tumira ang kanyang mga magulang, sina Thomas at Lenore, sa kanilang bahay. Si Thomas Matusiewicz ay dating pulis sa New Jersey. May lumalabas na issue na siya ay natanggal sa trabaho. Inilarawan siyang masungit. Inilarawan naman ni Katie si Lenore bilang matapang at hindi mabait. Nagsimulang hindi maging komportable si Christine sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng 5 taon ng pagsasama, nag-file ng diborsyo si Christine noong January 2006. Umaasa siyang maghihiwalay sila ng maayos at magkakaroon ng hatian ng maayos na custody sa kanilang mga anak. Hindi papayag si David na mangyari iyon. Nakipag-usap si Christine sa isang therapist tungkol sa kanyang mga problema kay David. Sinabi ni Christine na inaakusahan siya ni David na may bipolar disorder at sinubukan siyang ipasok sa isang institusyon. Isang psychologist ang nagsuri kina Christine at David at lumabas sa resulta na si David ang may mga issue. Palaging gusto ni David na siya ang magdesisyon sa lahat ng bagay at gusto niyang sa kanya lang manirahan ang mga bata. Noong February 2007, pinagkalooban sina Christine at David ng shared custody sa kanilang mga anak. Noong August 2007, sinabi ni David kay Christine na dadalhin niya ang mga bata sa isang trip sa Disney kasama ang kanyang ina, si Lenore. Hindi inakala ni Christine na may mangyayaring masama, kaya pumayag siya basta't makakabalik sila bago magsimula ang pasukan sa September. Pagsapit ng September 2007, 2 araw nang huli sina David, Lenore, at ang mga bata sa kanilang pag-uwi. Nang makausap ni Christine ang isa sa kanyang mga anak sa telepono, sinabi nitong matagal na silang nasa loob ng kotse. Inakala ni Christine na lilipad sila pabalik at hindi magmamaneho. Makalipas ang 1 buwan, inireport ni Christine ang sitwasyon sa pulisya ng Newcastle County. Sinuri nila ang mga bank account ni David at nalaman na huling ginamit ang kanyang account sa North Carolina. Ilang beses lang ginamit ang account, nakakaiba dahil mahigit 1 buwan na silang nawawala. Nakuha ng pulisya ang search warrant para sa bahay ni David sa Middletown. Napansin nilang ginamit ang fireplace. Sa mga abo, natagpuan ng pulisya ang mga papeles ng diborsyo at ebidensya ng isang bank account sa New Zealand. Nakausap ng pulisya sina Thomas at Amy Gonzalez, kapatid ni David. Parehong sinabi nina Thomas at Amy na hindi nila nakita o nakakarinig ng balita mula kina Lenore o David. Isang kaibigan ni David ang nagsiwalat na naibenta ni David ang kanyang negosyo sa optometry sa halagang $650,000. Piniki rin ni David ang pirma ni Christine sa isang dokumento para sa line of credit na nagkakahalaga ng $249,000. Lumabas si Christine sa ilang mga panayam sa balita at media na nagsasabing ginagawa niya ang lahat para maibalik ang kanyang mga anak. Pagsapit ng November 2007, nakisali na ang US Marshals. Nalaman nila na $100,000 ang ipinapasa-pasa sa mga account ng mga Matusiewicz, isang retirement fund na nagkakahalaga ng $100,000 ang naubos din. Bumili si Lenore ng isang RV sa halagang $82,000, isang police bulletin na may paglalarawan ng RV at ng plaka nito ang inilabas sa buong mundo. Bumili si Thomas ng isang ari-arian sa Ed Couch, Texas, mga 20 minuto mula sa hangganan ng Mexico. Sinubukan ng pulisya na makipag-ugnayan muli kay Amy at nalaman mula sa kanyang kasintahan na lilipat sila sa Texas. Nakipagtulungan ang pulisya
at ang US Marshals sa Interpol. Nalaman nila na nasa Panama si David. Bumili siya ng bahay doon, ngunit nakatanggap siya ng tip-off at muling nakatakas. Pagsapit ng Marso 2009, nawawala na ang mga bata, si David at si Lenore ng 19 months. Nalaman nila na nakatira sila sa RV sa Catarina, Nicaragua. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa embahada sa Nicaragua. Sinubaybayan at binantayan ang RV. Nakipag-ugnayan kay Deputy US Marshal William David na natagpuan na sila at ipinapakilala ang kanilang sarili na Pamilya Blanco. Inilarawan ang mga bata na payat. Ang isa ay may sore eyes at may mga sirang ngipin. Tinawag din ng mga lokal na tao sina David at Lenore na mga kidnappers dahil may napansin silang kakaiba sa kanila. Sa pagkakahuli ay nag-plead guilty sina David at Lenore upang maiwasan ang paglilitis. Si David ay sinentensyahan ng 48 buwan at si Lenore ng 18 buwan. Alam ni Christine na kailangan niyang kumuha ng abogado upang tanggalin ang karapatan ni David bilang magulang bago siya makalaya. Ang abogado ni Christine, si Timothy Hitchings, ay nagsampa ng petisyon para sa pag-terminate ng parental rights. Wala pang isang buwan mula nang masentensyahan si David, isang webpage ang nilikha at kumalat online. Ang website ay naglalaman ng mga seryosong paratang laban kay Christine. Binigyang diin ito ni Lenore sa kanyang affidavit at inakusahan si Christine ng pang-aabuso at pangmomolestiya sa kanyang mga anak. Isang surveillance footage ni Christine at ng kanyang mga anak ang ipinost sa YouTube. Malinaw na si Christine at ang mga bata ay minamanmanan at kinukunan ng video mula sa loob ng kotse. Sa footage, tumakbo sa kalye ang isa sa mga bata at sinundan siya ni Christine. At maririnig sa video ang mga salitang, "Don't hurt me, mommy." Malinaw na gustong palabasin ng nagfi-film na hinahawakan ni Christine ang braso ng kanyang anak ng sapilitan. Noong September 16, 2010, nakalaya si Lenore mula sa kulungan. Lumipat siya sa Texas upang makasama ang kanyang asawa at anak. Ibinahagi ni Christine sa isa sa kanyang mga kaibigan na pakiramdam niya ay palagi siyang minamanmanan. Malaki ang naitulong ng kanyang relihiyon sa kanyang pagharap sa mga problema at mahilig siyang magturo sa Sunday school. Noong July 2011, nakatanggap ang mga kaibigan at kasamahan ni Christine sa simbahan ng mga pahina mula sa webpage ni Lenore sa pamamagitan ng koreo. Ipinadala ng mga Matusiewicz ang mga pahinang ito. Ipinadala rin nila ito sa mga prinsipal ng mga paaralan. Nagbitiw si Christine sa simbahan at lalo pang na-depress. Sinabi ni Katie na nagpapakatatag ang kanyang ina sa harap niya at ng iba pang mga bata. Nag-online din si Christine at nakahanap ng kaibigan na makakausap. Akala niya ay tunay na kaibigan ito. Malalaman natin ang higit pa tungkol dito mamaya. Ang kaibigan si Cindy ay nagpakilalang dating kasintahan ni David at nalaman ang lahat ng ginagawa ng kanyang pamilya. Halos araw-araw tinatanong ni Cindy kung kumusta ang mga bata at ikinukwento ni Christine at ipinapakita ang mga larawan ng mga bata. Si Katie at ang kasintahan ni Christine na si Gerald ay nagdududa kay Cindy. Noong December 2011, nagmaneho sina Thomas at Lenore mula Texas papuntang Delaware at dumating sa bahay ni na Christine at Gerald. Wala si Christine noon at umalis sina Thomas at Lenore matapos ang isang komprontasyon sa kaibigan ni Christine. Gusto ni Christine na ibenta ang kanyang bahay dahil alam ni na Lenore at Thomas kung saan sila nakatira. Nagkataon na may real estate agent sa lugar at pumayag na kunan ng mga larawan ng bahay. Bago makalaya si David mula sa kulungan, naglagay sina Christine at Gerald ng mga surveillance camera sa paligid ng bahay at bumili ng 2 German Shepherd. Nakalaya si David noong April 13, 2012 at lumipat sa Texas. Ang pamamaril nakapag-file si Christine ng child support matapos makalaya si David. Tumanggi si David, kaya itinakda ang petsa ng korte para sa February 11, 2013. Umaga ng February 11, 2013, dumating sina Christine at ang kanyang kaibigan na si Beth Mulford sa korte bandang alas 8 ng umaga. Nagmaneho sina Thomas at David mula Maryland kung saan sila nagpalipas ng gabi. Bandang alas 8 ng umaga, ilang putok ng baril ang narinig mula sa lobby ng korte.
Maraming mga basyo ng bala ang nagkalat at basag na salamin mula sa revolving front door. Ipinakita sa surveillance footage ang isang lalaki na lumabas mula sa likod ng poste at nagpaputok ng baril. Ang bumaril ay si Thomas Matusiewicz, na pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Naunang pumasok si Christine sa korte, kasunod si Beth. Nabaril si Christine ng ilang beses sa dibdib. Sinubukan ni Beth na tumakbo, ngunit naabutan siya ni Thomas. Dinala sina Christine at Beth sa ospital, ngunit parehong idineklarang patay. Natagpuan si David sa korte ng mga pulis ng Newcastle Co. at inaresto. Nang sinabi kay David na patay na ang kanyang ama, wala siyang reaksyon. Nagmadali ang mga pulis papunta sa mga paaralan upang kunin ang mga bata bago pa makarating sina Lenore o Amy. Dinala silang lahat sa isang hindi pinangalanang lokasyon para sa kanilang proteksyon. Ibinunyag ni David sa mga pulis na nakaparada ang kanyang kotse sa parking garage katabi ng korte. Gumamit ng bomb squad upang suriin ang kotse. Sa loob, natagpuan ng mga pulis ang mga binoculars, ilang pares ng posas na may iba't ibang sukat, isang cattle prod, at isang malaking kutsilyo. Ibinigay din ni David ang address ng bahay sa Maryland kung saan sila nanatili. Natagpuan si Lenore sa bahay. Natagpuan din si Amy at sinabi niyang wala siyang alam sa anumang bagay. Ilang araw pagkatapos ng pamamaril, sinubukan ni Amy na mag-file ng kustodya ng mga bata. Siyempre, ito ay tinanggihan. Sinuri ang bahay sa Edcouch, Texas. Sa loob ng bahay, natagpuan ng mga pulis ang mga baril, bala, at isang sulat kamay na tala mula kay Thomas. Malinaw na alam ni Thomas na hindi na siya babalik sa bahay na iyon. May ebidensya rin na ang pamilya ay bahagi ng isang domestic terrorism group na tinatawag na Sovereign Citizens Movement. Malinaw na galit sila sa gobyerno at naniniwala silang pinapaboran ng gobyerno si Christine kaysa sa kanila. Sa loob ng bahay sa Texas, nakakita ang mga pulis ng isang notebook. Sa notebook, merong isang hit list. Ang pangunahing target ay si Christine at ang pangalawang pangalan ay si Timothy Hitchings, abogado ni Christine. Naniniwala ang mga pulis na si David ang leader. Sinabi nila na pagkatapos ng kanyang pag-aresto para sa kidnapping, siya ang nag-oorganisa ng lahat mula sa kanyang selda. Siya ang nag-isip ng ideya para sa webpage tungkol kay Christine. Isinulat ni Lenore ang ilan sa kanyang mga ideya at tinulungan siya ng kanyang anak na i-type ito. Ang digital trail ay direktang nagturo sa kanila at ang YouTube video ay nagmula sa ospital kung saan nagtrabaho si Amy. Hiniling din ng mga Matusiewicz kay Cindy, na in love kay David, na maging kaibigan ni Christine online. Naka-private ang profile ni Christine, ngunit sa pamamagitan ng pag-friend sa kanya, nakita ni Cindy ang lahat ng kanyang mga post. Nag-hire sila ng real estate agent upang makakuha ng mga larawan ng loob ng bahay. Nag-hire din sila ng ilang mga kaibigan upang mag-drive-by sa bahay upang makita kung sino ang bumibisita. Isinusulat pa ng mga kaibigan ang mga plaka ng bawat kotse na kanilang nakikita. Isang araw bago makalaya si David mula sa kustodya, dinala ng prosekusyon ang kanilang indictment sa grand jury. Sina David, Lenore at Amy ay kinasuhan ng cyberstalking na nagresulta sa pagpatay. Mayroong higit sa 600 ebidensya. Sinabi ng prosecution na ang mga Matusiewicz ay kumikilos na parang isang kulto. Ang depensa ay nagsabing walang ginawang mali ang mga Matusiewicz. Pinatugtog sa korte ang mga audio tape ni Christine mula sa kanyang mga therapy session. Nagpatotoo ang anak ni Christine na ang mga paratang ng sexual at pisikal na pang-aabuso ay hindi totoo at pawang kasinungalingan. Ang anak ni Christine, na 13 years old noon, ay nag-google ng kanyang pangalan at natagpuan ang YouTube video na naipost. Sinabi niya na hindi siya nagulat nang malaman na binaril ni Thomas ang kanyang ina at sinabi nilang lahat ay alam na mangyayari ito sa kalaunan. Noong February 18, 2016, napatunayang guilty sina David, Amy, at Lenore. Sila ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang 3 batang babae ay inilagay sa foster care pagkatapos ng pagkamatay ni Christine. Umaasa si Katie na balang araw ay makakasama niyang muli ang kanyang mga kapatid.